I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right beside me. Psalm 16:8. Mapagpalang umaga po mga kapatid. Salamat po Panginoong Hesus sa panibagong araw na ito na kami po ay muli mo pong ginising at binigyan ng panibagong pagkakataon upang ikaw ay aming mapurihan. Ngayon po ay araw ng Sabado, August 9, 2025. Ako po ngayon ang magbabahagi ng aking testimony na nakasulat sa Psalm 16:8. I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right beside me. Sa Tagalog, alam kong kasama ko siya sa tuwina, kaya't hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Simula noong tinanggap ko ng lubusan si Panginoong Hesus, alam kong lagi ko siyang kasama at hindi ako matitinag kung ano man po yung mga pagsubok na darating sa akin, dahil meron akong Panginoong Hesukristo na handang tumulong at gumabay sa akin. Nung nag-uumpisa pa lamang ako dito sa Team Jesus, may mga pagkakataon na pinanghihinaan ako ng loob at nagdadalawang isip kung magpapatuloy pa ba ako sa pakikinig ng Diyos o titigil na lang dahil sa mga pagsubok, mga hadlang at distractions na nangyayari sa akin. Isa na rito ay ang persecution. Alam naman natin na lahat siguro tayo ay nakakaranas ng ganoong sitwasyon dahil sa ating pagsunod kay Panginoong Hesukristo. Subalit dahil na rin sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, ay hindi niya ako hinayaan na matinag sa mga balakid na iyon. Bagkus ay binigyan niya ako ng lakas ng loob upang harapin ang mga pagsubok na iyon. Dahil yun naman talaga ang gusto ko, yung mapalapit ako kay Panginoong Hesus, matutunan ko ang mga salita niya at maunawaan ko ang kanyang mga salita at maunawaan ko rin ang totoong layunin ng aking buhay. Tinuruan niya ako na magkaroon ng malawak na pangunawa upang intindihin ang aking kapwa, na sa halip na gantihan ko sila ay ipagdasal sila upang katagpuin din sila ni Panginoong Hesus at maranasan din nila ang tunay na kapayapaan at kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil hindi naman talaga sila ang gumagawa ng mga bagay na yun, kundi ginagamit lamang sila ng kaaway ng Diyos upang ako ay pigilan at panghinaan ng loob para sa aking paglapit at pagsunod kay Panginoong Hesus. Sa ngayon mga kapatid, dahil sa kaawaan ng Diyos, heto pa rin ako nananatili sa Team Jesus, patuloy na lumalaban at patuloy na nagpapakatatag sa aking pananampalataya. Heto nga ngayon, nagbabahagi ako ng testimony na humaharap sa camera. Dati kasi nahihiya ako, pero ngayon kinapalan ko na yung mukha ko para sa kapurihan ni Panginoong Hesus. Kaya kung ano man po ang sitwasyon natin ngayon, alalahanin natin na may Diyos tayong handang samahan tayo at handang tulungan tayo sa bawat sitwasyon na ating kinahaharap. Huwag tayong patitinag kung ano man po yung mga balakid at mga nagpapagulo sa ating mga isipan. Dahil mas lalo natin siyang kailangan sa mga oras na tayo ay nahihirapan. Mas lalo natin lapitan si Panginoong Hesukristo. Dahil sa Kanya lamang tayo makakamtan ang ating tunay na hinahanap na tulong kay Panginoong Hesukristo lamang. Huwag tayong patitinag sa kung ano man yung sinasabi ng iba, dahil wala tayong ibang pinaparangalan at pinapapurihan kundi si Panginoong Hesukristo lamang
na siyang nagbuwis ng buhay para sa ating kaligtasan. Yun lamang po mga kapatid. God bless everyone and Jesus loves us. Bye-bye.